Okay lang po. Ayan. Basta ang mga bata, kagaya po ng ating announcement, ay sa time po ng pagtuturo ng mga teacher, so doon na rin po sila tutuluan sa labas. Ayan. Para din po, yung mga pagtuturo po ng teacher, ma-center din po sa mga batang ito. Tayo po na narito sa loob, so inviting everyone to stand. Ayan. Magsimula po tayo sa umagang ito. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yung malakas na malakas. This is another Sunday of worship. Hallelujah. 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 Sa atin po yung kagalakan na narito tayo sa oras na ito, sa araw na ito. Anong reason? Upang sambahin natin ang atin pong Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, sasamba tayo sa Panginoon. Sa oras na ito. Hallelujah. 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 Sabi nga po doon sa natutunan natin na mensahe ng Panginoon last week. Sino po ang nandito last week? Ano po yung nagrema sa inyo sa mensahe ng Panginoon last week? Di po ba? Sabi ng Panginoon doon, as a reflection sa atin pong buhay, ay patuloy natin na maranasan ang presensya ng Panginoon sa ating pakikinig. Abalang-abala po tayo throughout the week Pero ang gusto ng Panginoon, maupo tayo. Maupo tayo in His presence. Pakinggan natin baka may sinasabi ang Panginoon, hindi lang natin naririnig dahil sa kaabalahan na meron po tayo throughout the week. So this day, hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Makinig po tayo sa mga mensahe na ibibigay po sa atin, natin pong Ama. Our Lord is gracious. Our Lord is good. He is good. At ang nais ng Panginoon sa atin ay lahat ng magagandang bagay. And today, sa anuman yung pinagdaanan natin sa buong linggo today, ito yung pribilehyo na binibigay sa atin ng Panginoon na ibalik natin ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng paggawa na ibinigay sa atin na may kalakasan. Bagamat minsan andoon yung pag-atubili, bagamat minsan nandoon yung karamdaman, bagamat minsan nandoon yung mga problema, pero pinalalampas tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. Napakabuti ng ating Ama. Kaya sa araw na ito, yung pagbabalik ng lahat ng pasasalamat, Lord, tapin mo po ang lahat ng ito, Panginoon, mula sa iyo pong mga anak. Ang aming pong pasasalamat, Panginoon, ang aming pong pagpupuri sa iyo. Hallelujah. 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 Lord, wala kaming ibang masambit kung hindi salamat. And we will praise you, Father. Itaas ang iyo pong dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito, Ama. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let us read Psalm 91. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin, sabi niya doon sa kanyang mga salita. Try natin na basahin sa pamagitan po ng puso ang kanyang mga salita na binibigay niya po sa kanyang mga anak. Sabi po doon in 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka madaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang mga malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ngang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagbuksay wala kang takot sa araw mang dumating.
Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka ika'y magmasid at sa panonood, mapatutunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanya mga anghel, ika'y itatagubilin. Sa amang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak at tamuhin nila aking kaligtasan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapakita po dito ang ating Diyos ay nariyan sa lahat ng oras. Siya ang ating kapanatagan, kanlungan, tagapagtanggol. Kailangan lang magtiwala po tayo sa ating Diyos. Sa lahat ng panahon ng ating pong buhay, ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Bawat umaga ay bago sa Panginoon at nandoon yung pag-asa. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na iyong mga salita. Na kami po ay iyong anak. Kami po ay iyong kasakasama, Panginoon. Ikaw ay aming pong kasakasama. Ikaw ang aming kapanatagan. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Narito po ang iyong pong mga anak, Lord. We took time out, Father, in this resting day, Panginoon, Lord, upang sambahin ka, upang pasalamatan ka, Panginoon. Ano ba yung isang buong linggo, Panginoon, na kami po ay kumayod? Ano ba yung isang buong linggo, Lord, na kami po ay nagpagal, Panginoon? Ano yung buong linggo, Panginoon, Lord, nagamit po namin ang aming pong lakas? Today, this is your day, Father. Itong oras ng kapahingahan sa piling mo, Ama. Nais po namin mo po sa iyong kandungan, Ama, sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, Panginoon, tanggapin mo po yung lahat ng aming pong pasasalamat, ang aming pong pag-ibig sa iyo, ang aming pong banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Ang aming buong puso, Panginoon, ang aming kaluluwa, ang aming buong kami, Panginoon, Lord, bilang iyong anak. Sa kabuuan po ng oras na ito, Lord, tanggapin mo po ang aming pong mga pasasalamat. Ang mensahe mo na marinig namin mamaya, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng iyong anak, Lord, maisapamuhay namin ito. Magamit, Panginoon, Lord, ang buhay namin para sa iba. Yun naman yung nais mo, Panginoon. Ang buhay na ito ay magamit po para sa iba. Mabuting patotoo para sa iba, Panginoon. Maihayag ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga anak. In our generation, Father, makita po namin na lahat ng katagumpayang ito, Panginoon. Aba naman ang mundo, Panginoon, sa lahat ng nararanasan. Pero ikaw ay ikaw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Hindi po sapat ang lahat ng binanggit namin, pero purihin ka, Ama. Purihin ka, Lord, sa oras na ito.
purihin ka at magalak sa buhay na iyong pong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Tandalangin namin, Lord, maabot po namin ang iyong pong kabanal-banalang trono sa araw pong ito, sa oras pong ito ng aming pong pagsamba. Use your Levites, Father. Hallelujah. Matanim din po sa puso namin, Panginoon, Lord, ang lahat, Panginoon, na nais mo na gawin po namin sa buhay na ito, sa henerasyong ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaama, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Masagabong palakpakan po para sa isang buhay na Diyos, sa isang mapagmahal na Diyos, sa isang mabuting Ama na ating pong kasakasama sa araw-araw. Hallelujah. 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 Amen, amen. Hallelujah. Muli natin palakpakan ng ating Panginoon. Yung pinaka-best na palakpak na pwede natin ibigay sa Kanya. Pakita natin kung gaano ka-best ang ating Panginoon. Searching over me, so how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the Isang same. pa, all the chains are broken. All the chains are broken, I've been set free. Every word you've spoken is washing over me. How can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same. I've been found in you, and now I'll sing out your truth. My lips still shout of praise. Now I'm gonna dance all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. The chains are broken, I've been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same. And I've been found in you, and now I'll sing out your truth. On my lips there's shout of praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I see the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I see the wonder of amazing grace. My lips their shadow praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace.
truth. I've been found in you. I've been found in you. It's true. Now I'll sing out your truth. I've been found in you. I've been found in you. And now I'll sing out your truth. On my lips their shadow praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of your amazing grace. My lips don't shadow praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. The wonder of amazing grace. Cause I've seen the wonder of amazing grace. Because I've seen the wonder of amazing Yes, Lord. You're so amazing, Lord God. Tunay, Lord, na walang makakapantay sa inyo, Lord God. Walang makakahigit sa inyo. Yes, God. To the depths of the sea, creation revealing your majesty. From the colors that fall to the fragrance of spring, every creature unique in that song that it sings. All exclaiming, undescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck before to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who was told every line and but where it should go? Or sing heavenly storehouses standing with snow. Who imagined the sun and gives source to its light? Yeah, considered to bring us the coolness of night. Land and fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck before to our knees as we humbly proclaim. You are amazing.
seated to bring us the coolness of life. None can handle, Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and love me the same. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Uncomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and love me the same. You are amazing, God. Yes, Lord, you are amazing. You're amazing, God, Lord. you are amazing, You are amazing, God. Yes, hallelujah. You are amazing, God. Tunay, Lord, na kilala mo kami, Lord God. Kung ano man ang laman ng puso namin, Lord, alam niyo yan, Lord. Marami man kami nagiging pagkukulang, Lord God, pero patuloy niyo kami minamahal. Ganun ka-amazing, Lord. Tunay, Lord, na kayo naglikha sa amin, Lord God, sa mga pa lang. Alam niyo na, Lord, kung ano yung magiging kami, Lord God, kung ano yung makakabuti sa amin lahat, Lord. Tunay ka kahangahangan, Lord. Yes, Lord. God of creation, there are the stars.
spoke to the dark and fleshed out a wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets soar. If the stars were made to worship, so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so alive. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. It all reveals your nature so alive. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so alive. Yes, oh God. You're the God of God of your promise, don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you see. If creation reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so alive. As you speak, and as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so alive. So alive.
worship so light. Yes, Lord. The mountains bow in reverence So alive. If the oceans roll, your greatness so alive. For it seems to lift you high. So alive. If the wind goes where you say say it's so alive. If the rocks cry out inside, it's so alive. The sound of our praise is still for shine. We will sing again 100 billion times. God of salvation, chasten my heart to all of my failures. Until you created The light of the world, abandoned in darkness till time. And as you speak, 100 billion failures disappear. For you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part inside, a work of art, Lord. You gladly chose to surrender so alive. I can see your heart in million different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love him so alive. Like you would again 100 billion times. Measure gold to the side.
Tunay, Lord, na kahit kailan, Lord, hindi nyo kami iiwan, Lord God. Anumang pagsubok, Lord, ang dumaan sa amin, Lord, madali, mahirap, o sobrang hirap man ito, Lord God, lagi ka namin kasama, Lord God. Kaya lagi pa rin namin gagawin, Lord, kung ano yung gusto nyo pang gawin namin dito sa mundong ko, Lord God. Gagawin namin lahat, Lord, kung ano yung gusto nyo, Lord God. Kung ano yung will nyo, Lord. Lord, na karapat-dapat ka, Lord God, sa papuring ito, Lord God. Lahat kami, Panginoon, itinataas ang kamay, Panginoon. Dahil tunay kang dakila, oh Lord. Walang kahit na sino sa mundong to, Lord, na makakahigit sa inyo, Lord. Kahit ano pang pagsubok, Lord God, anong hirap pa ang dumating sa amin, Lord God, hindi kami nangangamba. Dahil nandiyan ka sa tabi namin, Lord God. Ano man ang nangyayari ngayong krisis sa Pilipinas, Lord God, wala to sa inyo, Lord God. Naghirap man ang Pilipinas, Lord God, patuloy ang kayamanan na binibigay mo sa amin, Lord. Tunay na mayaman ka, Lord God. Tunay, Lord, na hindi kami mag-aalala, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, na nandiyan ka, Lord God. Alam namin, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo, Panginoon, tutuparin, Lord God. Kahit konti, Lord God, wala kami pangamba, Lord God, dahil patuloy ka nandito sa tabi namin, Lord. Maraming salamat, Lord God. Patuloy na pagtapik, patuloy na pagpalo sa amin, Lord God. Patuloy na paggising, Panginoon, sa amin, Lord God. Upang, Panginoon, may pakilala ka, Panginoon, kung sino ka. Alam namin, Lord, na kami yung gagamitin niyo, Lord God, para makita ng mundo, Panginoon, kung gaano kayo kabuti. Kung gaano kayo katunay at tunay na buhay, Lord God. Tuloy, Panginoon, nagagawin namin lahat ito, Lord, para sa inyo, Lord God. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord God. Ikaw ang tunay na hari. Tunay na Diyos, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Sa kapurit, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Ang aawitin po namin ni Jen ay I Will Sing po by Don Moe. Lord, you seem far away, a million miles or more with us today. I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in the darkness hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to sing all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's on my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkness hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkness hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Praise the Lord po. Okay, good morning.
Hey, meron ba tayong dalang Bible? Do you have your Bible with you? Sana pag Sunday, you're bringing your Bible, no? Yung regular na ginagamit mo pagka throughout the week. No? Kung ano yung Bible na binabasa mo throughout the week, you can also bring it every Sunday. So, maganda yung may sarili tayong Bible no? Para kung may mga i-highlight ka, di ba, notes ka, so madali mong puntahan. No? Madali mong makita. Whether it is in your cell phone or e-Bible, whether it is e-Bible. If you're using e-Bible, make sure that you use that one version, one Bible. No? Para you can add notes in that. Parang hindi ka pa iba-iba. Okay. So patingin nga po ng mga Bible po rin. Pakitingin niyo yung Bible ng katabi mo. Kapatid, may Bible ka ba nila? If it is in your cell phone, it's okay. No? Just put it in silent mode para hindi nakaka-distract. Okay. So, encourage you kung ano yung Bible nyo na ginagamit araw-araw. So, pag Sunday, sana yun din yung dala ninyo. So, pinag-usapan natin this month yung journey of life, yung paglalakbay natin sa buhay. At meron tayong halimbawa mula sa bansang Israel. So, tingnan natin uli yun sa pamagitan ng ibang mga talata. No? Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 11. So, dito muna tayo magsimula. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 11. I'm using an olive tree. No? Maganda yung olive tree. Kung naghahanap kayo ng libre na e-Bible, the olive tree, meron na devotion, may mga books, no? Na pwede nyo nang mabasa. And of course, there are different translations of the Bible. Pwede ka rin bumili kung may magustuhan ka pang mga ibang libro. 1 Corinthians chapter 10, verse 1. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. So, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, of course, ang sumulat nito, no, ay mga Hudyo, no, mga Israel in the Old Testament time. No, the forefathers, no, yung kanilang mga ninuno. Verse 2. For they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. So, ito yung karanasan nila, no, sa leadership ni Moses. Next. They all ate the same spiritual food. So, the same experience from Egypt. No? Then, in the wilderness, no, through the leadership of Moses. Next. And drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. So, even in the Old Testament, we can see Jesus Christ. Yung sinasabi ni Paul sa mga Israelita. So the same spiritual experience. No? Kung paano natin naranasan si Jesus ngayon, ang mga Israelita ng lumang tipan, no, ng unang panahon, ay naranasan din si Jesus. So actually siya yung bato. No? That is a significant rock. No? Kung nabasa natin to sa Old Testament. Diba? Dito sila uminom, no? Sa gitna ng disyerto. So for Paul, that is Jesus Christ, no? That has a spiritual meaning. Hindi lang physical, na uhaw sila, kundi dahil si Jesus ang tubig ng buhay. So ganun din. It's the same experience. It might be literal, no, in the Old Testament, but the experience is the same. So tayo ngayon, pwede rin natin maranasan si Jesus, no, na hindi tayo mauhaw kung tayo iinom sa Kanya. Next verse. Nevertheless, God was not pleased with most of them. So hindi natuwa ang Diyos daw sa kanila. Their bodies were scattered over the desert. So, di ba, mula sa Egypt, dapat sana pupunta sila sa lupang pangako, no, pero sa katigasan ng kanilang ulo, so inantay mo nang mamatay ang isang henerasyon, di ba, para madala ang isang bagong henerasyon sa lupang pangako. So, yung kanila doon mga katawan, nakakalat lang sa disyerto. Siyempre, walang
wala sementeryo, no? So natatabunan na lang ng buhangin, no, sa disyerto ng kanilang dinaanan. Verse 6. Now these things occurred, so nangyari daw ito, this is my point, no? As examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. So bakit daw nangyari yon? These things occurred. No? So nangyari daw ito bilang halimbawa para sa atin. Sabihin, pag nagbabasa tayo ng Bible, nababasa natin ang bansang Israel, no? Particularly in the Old Testament. So kaya pala yung nangyari para maging halimbawa para sa atin. See, the Old Testament is full of stories and names. And names, no? Yung mga kasama natin nagbabasa sa First Chronicles. So it's full of names in the book of Chronicles, no? Parang in one chapter, you can see a lot of names, no? Bakit may Old Testament? Bakit ito nasulat, no? Ang buhay ng mga Israel? So for our example, para daw maging halimbawa sa atin. Okay, para yung maganda pamarisan, yung hindi na maganda, wag nang tularan, di ba? So ito ay nasulat, no, para sa atin. So to keep us from setting our hearts on evil things as they did. So para hindi na tayo mabuhay din, no, sa kasamaan katulad ng ginawa nila. Verse 7, let's finish up to verse 10. So do not be idolaters. So this is number one problem. Their number one problem. Idolaters. No? They love other gods. No? As some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. So, meron silang iba mga Diyos, no, na sinasamba in the Old Testament, which is the number one issue, no, in their journey. So, yung pagsamba sa ibang Diyos. Then verse 8, we should not commit sexual immorality. So, meron din silang problema when it regards to morality. As some of them did, and in one day, 23,000 of them died. Okay, so, we don't go to that story. Sige. Verse 9, we should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes. Then verse 10, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. So these are series, no, of events in the lives of the Israel, no, for our example. So this month, no, we might be talking all of them, but this morning, pag-usapan natin yung unang issue nila, no, their first issue. So the first issue, no, is the idol worship. No? Merong ibang Diyos, no, na kinilala ang mga Israelita maliban kay Yahweh, no, maliban sa ating totoong Diyos. No, ang kanilang kasaysayan ay parang nagpapaikot-ikot. Kung mababasa natin. Sa Lumang Tipan, di ba nagkakaroon ng mga hari, no, sa Lumang Tipan, for example. So, there are different types of kings, no, in the Old Testament. So alam na natin ito, perhaps, no? May mga evil kings, no, yung masasamang hari, no, na kung saan yung masasamang hari, tinutuloy nila yung pagsamba sa ibang Diyos, the high places. Okay? At hindi lang yun, even in terms of morality, in terms of their leadership, so masama sila. So very obvious, no, pag isang haring masama ang nakaluklok sa posisyon, no, nagsasuffer ang buong bansa, ang buong Israel. No? At naranasan nila, siyempre, ang kaparusahan ng Diyos at ang kaparusahan din, no, sa pamagitan ng ibang mga bansa. So an evil king. But there are kings who were also good. No? So there are good kings. No? The good kings, so ang pagkakaiba nila, so maayos ang kanilang pamumuno, no? Pero they will not address the high places. Hindi nila gagalawin yung ibang Diyos. No? Hindi nila aalisin, no, sa bansang Israel yung ibang mga Diyos. But they are good kings. No? They're example of good leadership. Pero merong isang hari, no, isang klase ng mga hari na doon nila naranasan, no, yung magandang paglalakbay ng kanilang buhay. Ito yung mga hari na loyal to God. Kings that are loyal to God. Ito yung mga loyal to God. Ito yung i-address nila yung ibang Diyos.
yung mga high places. No? Ipapagiba nila yon, papawasak nila yon. Well, in fact, kahit yung mga pari, no? Yung mga priests ng mga Diyos-Diyosa na yon, no? Papapatay nila. No? There will be annihilation. No? So, alisin nila sa bansang Israel, no, ang lahat ng kasamaan. These are the loyal kings. No? The loyal kings are only loyal to God. No? Alam mo, pagka yung hari na nakaluklok, no, ay para kay Yahweh, no? Kasi nililinis niya ang buong bansa. Nililinis niya ang buong bansa. Sinisimulan niya sa paglinis sa ibang mga Diyos. No? Pag-alis ng ibang mga Diyos. So in our journey, so ano yung matutunan natin dito sa Israel? Kasi sabi kanina, nangyari yon para sa ating halimbawa, no? Para sa ating matututunan. So ibig sabihin, wala din tayong dapat na ibang Diyos. Wala din tayong dapat na ibang Diyos. Ito yung unang dahilan ng kanilang disqualification. No? Bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Bakit sila naalipin for another 70 years, no, sa Babylonia? No? Bakit sila nawasak na isang bansa? Then buo lang sila. Kailan huli na buo Israel? I think 1948. Diba? 1948 na Israel again became a nation. And of course, alam natin lahat, diba? We are the only Asian country that voted, no, for the Israel to become a nation. We are the only one in Asia, no, as a nation. Panahon ni Manuel Quezon, yeah? Si Carlos P. Romulo yung ating representative. So, ang bansang Pilipinas, ang bumoto, isa sa bumoto, pero sa Asia, tayo lang ang bumoto para ang Israel ay maging isang bansa. Kaya kung pupunta ka sa Israel, walang visa ang Pilipinas. Dahil sa pabor na binigay natin, 1947 nag-eleksyon, no? 1948 naging bansa sila. Kaya pwede tayo punta ng Israel, no? Kasi walang visa doon. Pero may gera, kaya patapusin mo natin yung gera. Pero nangyari yun, no? Para halimbawa yung Israel. No? So ang issue nila, meron silang ibang Diyos palagi. No? Na hinaaluan nila yung pagsamba nila kay Yahweh, no? Ng ibang Diyos. By the way, in the Old Testament, ang Diyos ay nagpakilala sa 300 mahigit na pangalan. No? Kung sino siya. There are more than 300 names, no, in the Old Testament na nagde-describe kung sino ang Diyos. Sino si Yahweh. No? But the beauty of it, when Jesus Christ came, isa lang pangalan ang ginamit ni Jesus. Tatay, Father. Father. No? When Jesus Christ came, He introduced God as Father. No? Imagine, kaya yung mga Pariseo, hindi siya matanggap. No? Imagine, 300 mahigit na pangalan na nga no? Yung pag ginamit. Ginamit mo yung isang pangalan na hindi ginamit. No? Which signifies intimacy with God. No? Sa isang Diyos na makapangyarihan, napakataas. No? Na may control ng lahat. Diba? So he's a sovereign God and now you're calling Him Father. So, pero siya yung pinakilala ni Jesus sa atin na natatay. I don't know if you're aware of Pastor Ed Lapis. Are you aware of Pastor Ed Lapis? The issue of Pastor Ed Lapis. Theologically, he might be correct in some ways. No? Ako personally, I don't want to judge Brother Ed Lapis, di ba? Because he has a point. No? He has a point. So, because God is introduced by Jesus Christ as Father. No? As Father. So, anyway, if you don't know his issue, just love him, no? And pray for him. They're still growing as a ministry. So there should be no other gods, no, among us. So dapat daw ang tatay lang ang Diyos natin. No? Ang tatay lang, no, ang kinikilala natin Diyos sa buhay natin. Meron bang ibang Diyos? Meron ba bang ibang Diyos? Marami, no? Marami. Psalm 82, for example. Punta natin yung Psalm 82. Psalm chapter 82.
God presides in the great assembly. He gives judgment among the gods. See, this is the concept of the divine council. No? That God, no? The only God, or the Most High God, so yun yung title usually no, na ginagamit sa kanya, the Most High God. So if He's the Most High God, there are still gods. No? Meron pa rin ibang Diyos. Kaya siya, the Most High God, is presiding no, in the midst of the gods. In the gods. No? So merong isa lang makapangyarihang Diyos, pero meron siyang nilikha na mga makapangyarihang nilalang din na tinatawag ding Diyos, na kinikilala ding Diyos. No? Pero ito ay mga created beings, no? Mga nilikha rin niya. No? At ang nakalulungkot, ito mga nilikha niya na mga makapangyarihang nilalang ay hindi loyal sa Kanya. Hindi lahat loyal sa Kanya. May mga kumalaban sa Kanya. No? So, remember the issue of loyalty? You know, Christianity is about loyalty. No? It's not only a confession. It's about being loyal. Pupuntahan ko yun mamaya. No? Kasi marami, ang paniniwala natin sa Christianity, it's about confession. Nagsasabi ka lang, no? Na kumbaga tama yung doktrina mo, tama ang paniniwala mo, no? Tama yung paliwanag mo, but so it's not about declaration. Christianity is about loyalty. To have one God, no, is to be loyal to that one God. Is to be loyal, no, to that one God. So, there are other gods. No? Verse 2, tingnan niyo po yung verse 2. How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? So, tinatanong ni Yahweh, no, ito mga Diyos na ito. Okay. Di ba? Remember verse 1, di ba? Remember the first verse. He's presiding in the midst of the gods. So, he's talking to these gods. No? Kinakausap niya. Paano nyo pa pinagtatanggol? Diba? Gano'ng katagal nyo ipagtatanggol? Yung mga hindi tama, hindi matuwid. No? Bakit nyo kinakampihan yung masasama? Okay, verse 3. Defend the cause of the weak and fatherless. Maintain the rights of the poor and oppressed. You know? That is in the heart of God, the mercy. No? Yung talaga yung nasa puso ng tatay natin. Verse 4. Rescue the weak and needy. Deliver them from the hand of the wicked. So these gods, inutusan ni Yahweh, ba't nyo pinagtatanggol na masasama? No, bakit nyo kinakampihan sila? Bakit nyo inaapi yung mga matutuwid? No? Yung mga, binabali nyo yung katarungan. Sinasabi niya sa mga Diyos na ito. No? Gaano katagal kayo na maghahari o magiging Diyos no? Sa pamamagitan na ganyang paraan? So tinatalong ni Yahweh itong mga taong ito, itong mga Diyos na ito. Verse 5. They know nothing, they understand nothing, they walk about in darkness, all the foundations of the earth are shaken. Verse 6. Verse 6. I said, you are gods, and then binigay niya yung judgment sa mga Diyos. Ano yung judgment ni Yahweh sa mga Diyos? You are gods, you are all sons of the Most High. So, kasi they were created being, they are sons of the Most High. Teka muna, akala ko ba si Jesus lang the only Son of God? No, Jesus Christ is the only unique Son of God. But there are other gods no, created by God. Jesus is unique no, because Jesus Christ is God. But the other gods are also sons, but they were created beings. So there are different sons. Katulad natin, we are also sons. Diba? Anak din tayo. Sons and daughters of God. Pakisabi sa katabi mo, anak ka rin ng Diyos. No? That's why if you will study your identity as sons and daughters and look back to the Old Testament, no, you will be amazed of who you are. No? You will be amazed no, of your sonship. No? So these are sons of God, pero sabi niya, you are all sons of the Most High God. So verse 7, but you will die like mere men. Pero mamamatay kayo kagaya ng tao. So first, they are not mere men. So that's the way we know that they are gods. No? Kasi sinabi ng Diyos, di ba? Kagaya ng tao, mamamatay kayo. Kagaya. Sabihin, hindi kayo tao, pero kagaya ng tao, mamamatay kayo.
He will fall like every other ruler. So they will be judged. Why? Because they're ruling, no, wickedly, no, among the nations. Okay. So naghahari sila, Diyos sila sa ibang mga bansa, no. Pero yung kanilang pagiging Diyos, makasalanan, no, masama. Kaya ang sabi ng Diyos, so mamamatay din kayo. You will be judged. Verse 8. Rise up, O God, judge the earth, for all the nations are your inheritance. No? See, the other nations, they have gods, the wicked gods. They are ruling wickedly, but time will come that they will be judged, these gods. So ang tanong, meron ba ibang Diyos? Merong ibang Diyos. Okay. Merong ibang Diyos. No? Pero ibang Diyos na nilalang din ng isang makapangyarihang Diyos, no? Na naging disloyal sa Kanya. No? Pero may kapangyarihan, no? Merong nasasakupan, at may pamumuno, no? May pang-impluensya. So there are other gods. Psalm 86, isa pa. Verses 8 to 10 lang. Psalm 86, 8 to 10. Sana kung meron kayong Bible, you can underline, di ba? Psalm 82, then Psalm 86. Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. See, among the gods, no? Inulit na naman, di ba? Among the gods. Kanina, yung mga kinanta natin, surprisingly, no? That connects to the message, no? Yung pagiging Diyos niya, no? Yung pagiging Diyos niya. So, meron lang talagang isang Diyos, no? Na totoo at makapangyarihan, pero may ibang mga Diyos, no? At ngayon ay naghahari pa rin sila, no? Laban sa ating Diyos. Kaya there is among the gods, so may mga Diyos, so among these gods, no? Di ba pag sinabi natin among, no? Isa sa kanila, no? Isa sa kanila, no? Walang katulad ang ating Diyos, no? So, pag sinabi natin na ikaw yung nag-iisang Diyos, sinasabi natin na wala kang katulad na Diyos. No? Hindi ibig sabihin na nag-iisa lang siya. Okay? Ibig sabihin, wala siyang katulad na Diyos. No? Pero hindi ibig sabihin, walang ibang Diyos. Okay? Andiyan na ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Hindi ba kayo nalilito? So, there is only one God. There's none can compare to Him. He's the only God, no? But there are other gods. Okay. Oh Lord, no deeds can compare to you with yours. Then verse 9, tuloy lang natin. All the nations you have made will come and worship before you. Oh Lord, they will bring glory to your name. You know, this is significant kasi the other nations, no, were under these gods. Di ba yung ibang mga bansa kasi nasa ilalim ng ibang mga Diyos. No? So this psalm, no, itong awit na to, ay nagdedeklara na yung mga bansa, no, ay babalik kay Yahweh. No? Yung mga bansa, no, ay sasamba kay Yahweh. No? Sabihin, makakalaya sila magmula sa paghahari ng ibang mga Diyos. Paghahari ng mga Diyos na itong mga nilalang na ito, no, na naghahari sa ibang mga bansa. So, yun yung context, no? Yung cosmic geography. No? So, will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name. The next verse. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. You alone are God. So in our journey, in our journey in life, the number one that will disqualify us, no, is if we will have other gods in our lives. No? Kung magkakaroon tayo ng ibang Diyos sa buhay natin, so yon yung dahilan para hindi tayo maging matagumpay, no, sa ating buhay. At ikapapahamak natin. Okay. Kung magkakaroon tayo ng ibang Diyos sa buhay natin, no, maliban kay tatay, no, sa ating ama, no, of course kay Jesus, no, ay ikapapahamak natin. Ikapapahamak natin. No. Meron ka bang ibang Diyos? Yan. Pakitanong nga yung katabi mo, meron ka pa bang ibang Diyos?
Sabi ni Jesus sa Mark chapter 12, di ba, 30 to 31, kung di nyo pa ito naguhitan or di nyo pa nasa ulo, maganda itong talata na to, di ba? Mark 12, 30 to 31. 30. Mark 12:30. Yan. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So gusto ko itong kay Mark na version kasi apat no? Ano sabi niya? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Your heart, your soul, your mind, your strength. Grabe, no? Sabihin, love Him with all of you. Love Him with all you've got. You are to love God. Love God. So, in our journey, ito yung una po na kailangan natin na sagutin sa ating paglalakbay. Is God your God? Is He God in your life? Is He God in your life? O meron pang ibang Diyos tayo sa buhay natin? Meron pa ba tayo ibang sinasamba, sinusunod, pinaghahari sa buhay natin, maliban sa ating Diyos? Meron ka pa bang ibang Diyos? No. Pag meron kang ibang Diyos, actually, that will totally, number one, yun yung number one pa lang, first step pa lang, that totally disqualify you. No? Kung meron ka pang ibang Diyos. No? God can easily forgive our sins, no? Our moral sins. No? Sometimes, di ba, nagsisinungaling pa rin tayo, o minsan nakahagawa tayo ng, ng kahalayan, no? O minsan nakagawa tayo, di ba, ng mga pagnanakaw, no? Minsan nakagawa pa rin tayo ng ating mga bisyo, yung mga vices natin. No? But you see, the number one problem is, do you have other gods in your life? God can forgive our sins. No? He can still accept us. No? With all those, weaknesses and yung katigasan ng ulo natin, yung kahinaan natin, yung immaturity natin. God can still, the way I know it and the way I knew it, God still can tolerate those things. He can forgive easily our sins. He'll have mercy, grace and mercy, in our lives. Pero if you have other God, there's one thing that He won't accept. That is one thing that he won't compromise. No? If you have other gods in your life. There is one thing na hindi pwede. Hindi pwede. No? Kaya yun yung pinakauna na ang Diyos ba, ang totoong Diyos ba ay Diyos ko. Yeah? Diyos ko. No? So to love the Lord, sabi ko kanina, ang expression nito is to be loyal to Him. To be loyal to Him. Magiging tapat ka sa Kanya. Magiging, nasa sa ilalim ka ng Kanyang kapangyarihan. Yun ang Diyos di ba? Pag meron kang sinabing Diyos, kinilalang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, kinikilala mo siya, nagpapailalim ka sa Kanyang kapangyarihan, at siya yung nasusunod sa buhay mo. Siya nga yung Diyos no? So, ibig sabihin, loyal ka sa Kanya. No? Kung anong ipagawa niya, kung anong ipag-utos niya, igagawin mo. Kasi siya yung Panginoon mo. So, labanan, sa pagkakaroon ng ibang Diyos, ay yung pagiging loyal. So, if we want to check, kung meron ka pang ibang Diyos, kanino ka loyal? To whom are you loyal? Sino yung pinaghahari mo sa buhay mo? Sino yung sinusunod mo sa buhay mo? Check your loyalty. Check your loyalty.
Okay, so that loyalty will be tested. That loyalty will be tested. The loyalty to God will be tested. So that's part of the journey. Once na nag-decide ka na, yes, God, you are my God, and I will give my life to you, then it means that I will be loyal to you. I will follow you. I will follow you. So, yun na yung Christian living. Yun yung Christian living. So, doon na tayo nagkakaroon ng struggle, doon na pumapasok yung ating maturity, in how we walk as Christians, how we face temptations, and how we overcome, the evil one. So that's part of the journey. That's part of our journey. But you see, God is looking at our hearts. He's looking at our hearts. He's looking for our loyalty. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Minsan nakakalungkot sa panahon natin ngayon nasa panahon tayo ngayon na medyo yung konsepto ng pagiging Diyos, ng Diyos sa buhay natin, hindi ganun kalinaw, Kasi hindi tayo ipinanganak sa isang lugar na pinag-uusig na sumusunod kay Yahweh, di ba? Na katumbas nito ay buhay, pag ikaw ay nagsabi na ang Diyos o si Jesus ang Panginoon mo, Walang ganun sa atin Kaya minsan nakakalungkot na maraming Kristiyano, kahit yung sarili nila, nagiging Diyos nila. Nagiging Diyos nila. Hindi ko alam kung makuha niyo ako. Pero may mga pumupunta sa simbahan, sa church. It's not because of God. They will go to church because of themselves. Pupunta sila sa church dahil sa sarili nila. Dahil sa makukuha nila. Dahil sa mara-experience nila. Pupunta sila sa lugar ng pagsamba because of the benefits of it. Hindi na tayo magtataka doon kasi the invitation today of Christianity, di ba, is pleasure. So, while the invitation of God is to make Him God. Pupunta ka sa church because, you are here because you want to give. You want to offer. You want to worship. You are here because you want to surrender. You are not here because you want to receive. You want to be blessed. You want to feel okay. You want to be comforted. Part of it, probably, But that is not the motivation. The motivation is loyalty. Loyalty. Kasi if you're looking for pleasure, Sunday morning, there are a lot of places for you to feel comfortable. Di ba? Punta ka na lang sa mall. Family day, punta ka sa outing, punta ka ng beach, If your motive of going to church is for yourself, then we're missing the point of who your God is. Sino ba ang Diyos mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ba ang Diyos mo? So these things were written for us. Isinulat ito sa atin so that we can learn by example. Learn by example to make God God in our lives. To make Him our Lord, our God in our lives. And kayo na po makakasagot niyan para sa inyong sarili. Ang Diyos ba ay Diyos ko? Diyos ba siya ng buhay ko? Am I loyal to Him? Pag may mga temptation ba, pag may mga, may mga invitation, ang mundo, may mga alok sa'yo, sinong susundin mo? Kanino ka loyal? Kanino ka loyal?
Okay, so, but if we will be loyal to Him, He will make Him our God. He alone is your God. This is His promise, no? Then I'll give you life. I will give you life. That is the promise. No? You will receive life. Bibigay niya sa iyo yung totoong buhay. No? If He is your God, He will give you the real life. Gusto ba natin yung totoong buhay? Then make Him your God. Make Him your God. So, in our journey, so there will be challenges, no, along the path. So, that will test our loyalty to one God, no, to your Lord. No. Tayo na lang makakasagot noon. Will you be loyal to Him? Will He be your Father? No. Kaya yun ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Ang ganda, di ba? Pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang tatay. So in this journey, will He be your Father, no, in this journey? Will He be your Father? So I hope, no, that we'll continue in this journey, no, answering these issues, these examples. So we will continue next week, no, about these examples. Amen. So tayo lahat. Let us pray. Pray tayo. Aming dakilang Ama, maraming pong salamat dahil sa iyong biyaya, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan at sa kamatayan ng aming Panginoong Hesus, muli po kami ay nakabalik sa aming pagiging anak. At ngayon po ay kinikilala namin kayo na aming Ama, ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. Ama, tulungan niyo po kami gawing sentro ng buhay po namin, na kayo po ang nasusunod, Lord, sa aming mga buhay. Sa gitna, Panginoon, ng mga hamon ng buhay, kahit, Lord, sa gitna ng mga pagsubok at tukso, Panginoon, ng buhay na ito, manatili kaming tapat sa inyo bilang iyong pong mga anak. Na masasabi po namin na kayo ang aming Diyos, na aming nakilala, pinag-aalaya ng aming buhay, pinaglilingkuran, Lord, tumutugon kami sa iyong pagmamahal bilang aming Ama at kami nakapagpapatuloy sa aming paglalakbay na walang ibang Diyos sa aming buhay kundi kayo. Lord, tulungan niyo po kami na kayo lang, Panginoon, ang aming kilalaning Diyos ng buhay po namin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, na gawin kayong Diyos ng buhay namin. Ibigin kayo ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, at buong lakas, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa paalala niyo po sa amin ngayong umaga. At salamat din po sa paglalakbay, Lord, ng aming buhay. Nakasama po namin kayo bilang aming Ama na nagmamahal sa amin. Purihin ka po sa iyong pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning po. Salamat sa Panginoon dun sa mensahe ng Panginoon sa araw na to. At bilang reminder po sa bawat isa sa atin. Bago natin, habang pine-prepare natin yung ating mga sobre, siyasatin din natin yung mga puso natin. Doon sa naging message ni Pastor, galing sa Panginoon para sa atin yon. At maging reminder din kung paano natin i-express yung pagmamahal natin sa Panginoon. Pakita natin to through our giving. Yung giving naman natin, hindi ito yung obligasyon
ito ay isang revelation na yung kung paano, yung revelation ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kung gaano siya naging tapat, kung paano tayo nakakatayo ngayon, malakas, walang mga sakit, or kung may mga sakit man, buhay pa rin tayo, malakas, at nagpapatuloy sa Panginoon. Sige po, kung ready na po yung ating mga envelope, tayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin i-declare yung offering confession. Okay po, sabay-sabay po tayo. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offering. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflow. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of overflow. I receive abundant harvest now. It's offering time. Thank you po. I don't need riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved because of grace, oh Lord, here's my offering. Hello. So let us journey with God. Amen? Maglakbay po tayo nakasama ang ating Panginoon. Tayo muna po tayong lahat. Since kanina po nung nag-start kami, parang konti lang po kami. So magkamayan muna po tayo. At least mga 5 na atin po mga kapatid sa oras na ito. Wala na po yung worship team natin bumaba na eh. Ayan. Kamustahin po natin, lalo po yung hindi natin na nakikita in a week. Ayan, so magkamayan tayo. Kamustahan, since this is our family. Baka may gusto tayong ikwento kahit konti. Diba? Masarap na makita po yung kapatid natin once a week. Kung ito lang po ay every Sunday. So, ayun, nandun sa atin yung kagalakan. Bagamat may mga Facebook tayo, Messenger, pero iba pa rin po yung nakikita po natin ang mga kapatid po natin sa araw po ng pagsamba. Then, congratulations Kuya DJ. And sa kanya po may bahay. Sinasabi po sa Titetet, baka naman. Ayan o, lumalapit sa iyo yung ate. Baka naman. Okay, some announcements po tayo. So today, I think, ay gawain po convergence ng mga youth. Ate Daniela, tama ba? Ano pong oras? 1 p.m. So, mabilis po yung ating pagkain. Lahat po ay invited. The women's, basta po ang buong iglesia po ay inimbitahan na masaksihan
ang gawain po, ang convergence po ng mga youth in showcasing their talent. Ayan. At ganoon din po, sino po nakapag-swimming na dito? Ayan, nagtaasan na ng kamay. Mga nakikita na sa mga muka. Pero our family day will be on May. Hindi ko lang alam kung anong date. Doon po sa mga nakapag-swimming, sabihin nyo naman po sa amin saan kayo nag-swimming. Ayan, para at least baka yun po yung lugar na mapuntahan natin. We're scouting sa place na pwede po nating puntahan. Ayan, nakita ko kasi sa Facebook, ayan, yung pamilya po. Marami ng pamilya na nakapag-outing. So, mag-alak tayo, mag-prepare tayo sa buwan po ng Mayo kasi yun po yung ating family day. Ayan, ano pa ba? May 9. Inibitahan po, yung mga bata. Ito po ang ating kids rally or children's rally on May 9. In every community, kung hindi nyo po alam, may mga teachers po tayo na nagtuturo sa mga bata. At gagawin po natin ang kids rally sa buwan po ng Mayo. So, sa 9 po. From ages 4 to 12. Mamaya po may meeting po kami ng mga teachers right after this para po dito. Ano pa ba ang ating announcement? So, April 26 na next week, matatapos na ang buwan ng Abril. Ang ating pong presider next week ay si Teacher Jake. Ang special number natin si Ate Arceli. Wala po yata si Ate. Tapos si Chon ang ating opening. Ang communion preparation po natin si Ate Hazel. Tapos ang cleaners po natin ay ang CG po ni Ate Angie. May na-miss pa po ba ako? Wala na. For some announcement. Members, orientation, next Sunday. Next Sunday, April 26. Ayan, so yung pong mga magpapabaptize at saka doon po sa mga members po natin na hindi pa po nakaka-attend, you are very much welcome in this orientation. Not only doon sa magpapabaptize, kundi sa lahat po. You are very much welcome to attend this seminar next Sunday po, 1 p.m. Dito rin po siguro or sa office. Tingnan po natin. Okay. So, wala na po ba? Family Day, May 3. Ayan na, May 3. So, prepare na po tayo. Makita na po natin sa ating... Sunday daw po yun. So, doon po ang ating worship celebration. Yon. So, prepare po tayo. Ganon din in food, sharing of food. So, masaya po ito. Dali natin ating pong buong pamilya. Kung saan man po tayo makakascout ng lugar. Magkano? Wala pa kasi wala pa tayong lugar. Makipag-coordinate na lang daw po sa leader. Sabi po ni Pastor. Maging excited po tayo sa mga ganitong uri ng gawain kasi ito po yung time ng atin pong pagsasama-sama bilang isang pamilya. Excited po ba tayo? Makalabas po tayo dito sa lugar na ito at tumungo po tayo sa isang lugar na kinreate ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Amen! So, yun lang po. Birthday! Sino po may birthday today? Today is 19. Hanggang Saturday, this week. Meron po ba? Nag-aabang na naman si Ate Tetet? Kung sino magpapakain? Anniversary! Ayun, nagtaas ng kamay sa likod ang mag-asawa ni Nori at saka ni Kuya Marlon. Anniversary po nila. Ang paraiso? So, punta na lang po sa harapan para maipag-pray po ni Mami Che. Kaya pala pareho kayo naka-vow. Kailan kayo? Kailan kayo? Kailan kayo? 21. 21. Kayong dalawa. Sabay kayo, di ba? 25. Aba. DJ, tsaka si Mary.
Pag-pray din po natin si DJ tsaka si Mariel kasi kinasal sila kahapon. Let's welcome them as couple in our church. Punta kayo dito sa harap. Let's also pray for you. Mariel. Tama na ako? O Mariel? Mariel. Mary muna, di ba? No, Mary muna. Mariel. Oh. Hindi nga, Mary muna yung word. Yung name niya, Mary, bago yan. Mariel. O Mariel. Mariel, tama ako. Sisahan na lang po. Extend natin yung kamay natin sa kanila. And let's bless these couples. No? We have, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4 couples. No? So let's bless them. Hallelujah. Salamat po aming dakilang Ama sa buhay po ng mga mag-asawang ito, Panginoon, na nasa aming harapan, Panginoon. At salamat po, Ama, sa kanilang patuloy po na pagsasama, Panginoon, bilang mga mag-asawa. Lord, at dalangin po namin, Ama, yung magandang plano pa sa kanila, Lord. Ngayon po sila ay magkasama po sila, Lord, sa journey, Lord, ng kanilang pong mga buhay na bilang isa, Lord, na yung pinag-isa, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mo silang papangunahan, Lord, gagabayan, Lord, sa bawat desisyon, Lord, na kanila pong ginagawa bilang mag-asawa, Ama, sa kanilang tahanan, Lord, sa kanilang mga anak, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, Lord, na mga extension po ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa kanila pong pamilya. Hayaan niyo po na ang kanilang mga bisig, Lord, ay maging bisig mo, Panginoon, sa pagmamahal, Lord, ng kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Ama, ang katuparan ng magandang plano mo po sa kanila bilang mga mag-asawa, Lord, at makita po nila, Panginoon, na kayo bilang Ama, na kanila pong magkasamang sinasamba, pinaglilingkuran, ay tapat sa kanila, Lord, at magkakaloob, Lord, lang lahat, Ama, na kanilang pangangailangan. Kaya maraming po salamat. Pinagpapala po namin, Lord, si Gilbert, at si Ate Marivic, Lord, si Fred, Lord, at si Ate Sally, si Nori, si Marlon, Lord, maging si DJ, at si Mariel, Panginoon. Salamat po, Ama. Tanggapin po nila mula sa iyo, Panginoon, ang masaganang pagpapala po na iyong nilalaan, Lord, para sa iyo po mga anak. Kaya salamat na marami, Lord, at bilang kabahagi, Lord, ng pamilyang ito, Panginoon, nagagalak po kami na sila po ay kasama po namin, Lord, sa pagmamahal sa inyo, Lord, sa pagbalik sa inyo, Lord, pagtugon sa inyo, at sa iyong pagmamahal po sa amin. Kaya Lord, pagpalain mo po sila, ano man po yung kanilang mga panalangin, kahilingan, Panginoon, para sa kanila, para sa kanilang sambahayan. Lord, tuparin niyo po ito, Panginoon, sagutin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Kaya maraming po salamat, Ama, nagagalak po kami, Panginoon, sa ginagawa mo sa kanila po mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Happy anniversary and congratulations. Grabe, no? Daman-daman natin ang init. Ice cream. Communion.
salo ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Tumayo po tayong lahat. Salamat po tayo sa Panginoon. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong pong pagmamahal sa amin, sa iyong pagkakaloob po ng iyong anak na si Jesus, Lord, para sa aming kaligtasan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagtubo sa amin, magmula sa aming pagkakasala, Lord, at sa pamagitan po ninyo, kami nga po ay muling nakabalik po sa aming Ama. At salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pong patuloy na pakikipisan at pagbibigay kaaliwan at kalakasan po sa amin. Sa isang Diyos na aming nakilala, na siyang lumikha po sa amin, at ngayon po ay aming Diyos na pinag-aalayan ng aming buhay. Patuloy po kayo na maluwalhati sa aming po mga buhay at ganoon din po sa pag-aalaala po namin ito ng banal na hapunan. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Gawin po natin.
Maraming po salamat aming dakilang Ama sa napakagandang umaga na binigyan niyo sa amin. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nakasama po ngayon sa aming pagsamba, pag-aalay, Lord, ng aming papuri, ng aming mga buhay po sa inyo. Lord, tunay nga po na sa linggong ito, kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Lord, mag-ingat po sa amin, pangunahan niyo po ang aming paglalakbay, Panginoon, at patuloy ka po na maging Diyos ng aming buhay, Lord, sa paglalakbay na ito. At patuloy po na maluwalhati ka, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa linggong ito. Panginoon, kami makapagbigay ng pasasalamat sa inyo, ng kaluwalhatian sa inyo, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Salamat po, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. And God bless you.